Itang ng mga congressman yan. O ngayon ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Itang ina, bakit nangyayari ito ng hindi nyo inaano sa akin? Ano? Lahat to kumpis kayo nyo. Walang permiso ya property to ng city. Penalize nyo lahat ng mga gamit nila dito. Ano, di na ako matutulog? Wala na talagang gobyerno, kanya-kanya na lang. Itang ng mga congressman yan. O ngayon ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo may gobyerno sa lungsod ng Maynila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Sa totoo lang. O ngayon, pinaresto ko lahat yung mga tao doon at kinukumpiska namin yung mga gamit. And now we're doing what we need to do. Tingnan natin kung may masambula. Yan ang kung bakit ako nalulungkot. Hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestigahan na sila ng presidente. Nagka-leche-leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Sino may sabi? Secretary Puno. Diba? Inamin na nila eh. Ang trabaho ng congressman, gumawa ng batas, hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. O ngayon, kung magpapagawa kayo, katulad ng ibang congressman dito, na nagpapaala, humihingi ng permiso sa building official o sa city engineering, ina-aproba naman namin eh. In fact, I'm gonna tell you, yan di masalang, di ba isasara, gagawin ng DPWH. O humingi ng permiso sa amin. O nagbayad ng buwis, 504,000 pesos. O, anong ibig namin sa pigip? Pag magpapagawa kayo, humingi kayo ng permit, building permit. Ang ipitigpit dito dati, nung araw, 30 square meter, 50 square meter, pinahihirapan nila para bigyan ng permit. Pero itong bilyon-bilyon, daan-daang milyon na project, hindi humingi ng permit sa city government. O now, I'm calling the attention, and you tell him this. O, lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Bakit? Lawyer pa yan. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building nang walang building permit? Hindi pa siya natuto doon sa pinatayo niyang barangay hall na 19 million eh. Oh. Tapos sasabihin nila, hindi kanila, lalaki ng mga pangalan nila doon. So sa akin, yun ang hamon ko sa kanila. Ngayon nila kimbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Totoo, the sauce for the gander should be the sauce for the goose. Tanong ko lawyer yan. Itanong mo sa kanya. Ito po, tinatanong ni Yorby sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building nang walang building permit sa City Hall? And he's a lawyer. I am no lawyer. I may be wrong. Tapos nadurog. Tapos na-disenfranchise yung mga mamamayan namin. Mayor ba siya? Baka lang nakahirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Hindi. Kanina naawa ako doon sa mga matatanda. Pero mo alam mo ginawa, pare? Pinatayan ng kuryente. Tapos pinalalayas. Mino. Noong kontraktor. Mino. Ni congressman. Dahil sa wala silang permit, pumasok sila sa amin, sa property namin, kaya kinumandar, kaya ngayon nilak namin yung at pinakakasukan namin. Ngayon, naharap namin, kung ilang milyong piso
yung property giniba nila without, ito pa isa, Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? That is my challenge to them. Or you tell that to Congress. Sinabi ko na in-interview na nga ako sa bilyonaryo, kung naalala ninyo. Sinabi ko na yan, paabiso na mo, makakala nila, mga superman sila dyan. Basta ako may pananagutan sa taong bayan. Abusado yung mga, katulad yung isang congressman pa doon sa District 2, yung Sunog Apog Pumping Station. Wala rin. Yan ang nangyayari, base doon sa tanong mo, bakit hindi mag-iinit ang ulo ng mga mayor? Bakit? Pakiramdam nila kasi, sila na ang pinakamakapangyarihan na taong gobyerno sa buong Pilipinas. They can do what they want to do because they are congressmen. They can investigate who they want to investigate because they are congressmen. On the premise of what? Good governance. Uulitin ko. Good governance. O sige. Pwede ba mag-demolish ng building ng gobyerno nang walang demolition permit? Pwede ba mag-construct vertically, horizontally, nang walang building permit? He's a lawyer, and I challenge him directly. Sabihin niya ngayon kung alin ang tama at mali. Baka mas magaling siya sa akin kasi lawyer siya. Iyan ang ko. Kaya ako talaga, basta ako proteksyonan ko ang karapatan ng mga taga-Maynila because that is my obligation. Now, kung hindi sila hihinto sa panaabuso nila sa kanilang kapangyarihan, baka panagutin ko sila. Hindi ako, wala ako, no hard toss ako sa totoo. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Anong araw, baka nagagawa nila, nabobola-bola nila yung mayor. Isa lang po ang gobyerno sa Maynila. Ang pangalan, City Government of Manila. Headed by local chief executive. Tapos, samusa ko. Ayun po, anong pagkungkudyan. Kaya ganyan ang nablawin ko.